At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo sa video na ito. At ito po ang ating pinakaunang balita sa video na ito kung saan ang sabi rito ay someone bought 60 million XRP within 10 minutes. Ang tindi po niyan mga ka-crypto. Kaya alamin po natin kung ano nga ba ang talagang nangyari. Sino ang may 60 million XRP at bakit niya ito binili sa loob lang ng 10 minuto? Isa pong misteryosong whale ang nanggulo sa crypto market kanina lang at sa bilis po ng pangyayari, pati ang mga batikang traders napakamot ng kanilang ulo. Akala ng marami, ito na ang simula ng moon mission. Pero teka, may plot twist. Ayon po sa software developer at saka XRP commentator dito na si Vincent Van Code, isang higanting transaction ang naganap sa isang major exchange. Isipin mo 60 million XRP, halos isang maliit na isla na ang halaga niyan. Ang biglang pumasok, biglang pumasok po yan sa loob lang ng 10 minutes. Dito po sa normal na mundo, ang 10 minutes ay kulang pa para makapili ka ng panunuorin sa Netflix. Pero sa crypto, sapat na ito para yanigin ang order books. Ang masaklap, pagkatapos po ng bultuhang pagbili, bigla pong nagkaroon ng sharp pullback. Parang nanligaw ka lang. Parang nanligaw ka lang. Kung saan ay binigyan mo ng flowers at saka chocolates. Tapos nung sasagot na, bigla na lamang nag-ghost. Na-stall ang momentum ng XRP at naiwang nag-aabang ang mga retail traders. At bakit nga ba mahalaga ito? Kapag ang isang whale ay nagpasok po ng ganito kalaking volume sa isa pong centralized exchange para itong pagbuhos ng isang timbang tubig sa isang basong maliit. Nag-uumapaw ang liquidity, pero kasama nito ang takot. Ang tawag dito ay whale flows. Madalas po nating makita na kapag may ganitong galaw sa Binance o iba pang mga exchanges, ang presyo ay alinman sa hihinto ang pag-akyat o biglang babagsak. Sabi po ni Vanco dito, ito ang problema sa sobrang pagdepende natin sa mga centralized exchanges. Masyadong madaling i-manipulate ang presyo kapag ang kapangyarihan ay nasa iisang lugar lamang. Para itong laro ng basketball na yung may-ari ng bola ang nasusunod kung kailan matatapos ang game. Pero, wag po kayong panghinaan ng loob. Hindi lahat ng malaking transfer ay ibig sabihin ay sell-off. Minsan, strategic move lang ito ng mga long-term holders. Kaya ang lesson dito, sa crypto ang minuto ay kasing halaga ng linggo. Kung hindi mo binabantayan ang galaw ng mga balyena o whale, baka ikaw ang maging plankton na makakain nila. At ayan, ang masasabi ko po rito ay ang 60 million XRP event na ito ay paalala na sa kabila ng hype, kailangan pa rin natin ng matinding pasensya at saka tamang strategy. Si XRP ay hindi po para sa mga mahihina ang loob. Yan, yung mga mahihinang loob. Market manipulation o organic growth, alinman dito, ang sigurado ay buhay na buhay ang aksyon sa mundo ng Ripple. At ayan po ang ating sunod na balita rito. Sabi rito, meron pong isang market strategies na nagsabing XRP will detonate into stratosphere once the apex is hit. Ayan. Alam nyo ba yung feeling na nasa roller coaster ka? Paakyat ka pa lang, tapos biglang huminto sa itaas?
Yung feeling na gusto mo nang umiyak pero kailangan mong magmukhang matapang sa crush mo. Ganyan po ang eksena ni XRP ngayon. Sabi po ng market strategist na si Black Bull, malapit na tayo sa tinatawag na apex. At kapag tinamaan natin yan, hindi lang ito basta galaw. Magdi-detonate daw sa XRP papuntang stratosphere. O di kaya mahuhulog tayo sa bangin ng mas mabilis pa sa pagsin sa'yo ng ex mo. Ayan, bakit nga ba apex? Tignan po natin dito ang chart na ibinahagi ng strategist dito na si Black Bull. Ayan po ang kanyang chart dito. At sa XRP po ay kasalukuyang naiipit sa isang higanting triangle dito. May descending resistance sa itaas na tila laging humaharang sa pangarap natin at saka rising support naman sa ibaba na siyang sumasalo sa atin mula noong mga nakaraang cycle. Yan, ang tawag po dito ay convergence zone. Habang kumikipot po ang espasyo, lalong sumisikip ang dibdib ng mga holders. At ang tanong ay bakit? Kasi kapag ang presyo ay naipit sa dulo o apex, wala na itong choice, kundi ang sumabog. Maaring pataas o pababa. Parang toothpaste na piniga. Hindi pwedeng manatili sa loob. Kailangan talagang lumabas. Pero, heto po ang plot twist na mas masakit pa sa breakup. Nagbabala po itong si Black Bull na bago tayo makakita ng rocket ship, baka makakita muna tayo ng fast crash. Sa kanyang chart, may potential po na bumagsak sa XRP ng 40.55%. Kung hindi po niya pag hindi po ko kakayanin ng support line ang bigat ng presyo. Yan, ang bigat po pala ng pressure. Yan, isipin mo 40% yung investment mo parang height ko lang, maliit na, nabawasan pa. Ang bilis daw ng magiging bagsak na ito. Kaya kung kumukurap-kurap ka pa sa market, baka pagdilat mo, discount price na lahat. Sabi naman ng analyst na si Jamie Williams, sa kasalukuyan, si XRP ang isa sa worst performing assets sa top 100 cryptocurrencies. Yan. Habang ang ibang coins ay nagpa-party, si XRP ay tila nakaupo lang sa sulok. Nagmumuni-muni. At sabi po ni Williams, bihira niyang makitang nangunguna sa XRP sa pagbaba habang hawak pa rin ang structural support nito. Para itong estudyanteng laging bagsak sa exam pero present naman araw-araw. Consistent sa hirap, ika nga. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay sa XRP ay nasa dulo na ng kanyang pasensya. Multi-year pattern po ito. Hindi lang ito laro ng isang linggo. Ang apex ay hudyat na ang boring na sideways movement ay malapit nang matapos. Kaya maghanda po sa volatility na kasing bilis ng kidlat. Tandaan natin, sa crypto ang tanging sigurado ay ang hindi sigurado. Kaya kapit lang sa inyong mga seats o upuan dahil kapag sumabog po ang apex, siguradong walang matutulog. At ayan naman ang ating sunod na balita rito, kung saan sabi rito ay XRP proponent shares one explanation for the recent flash rush. Ayan, akala mo ba ay malas ka talaga ngayong araw? Isipin mo na lang yung empleyado po sa South Korea na aksidenteng namigay ng bilyong-bilyong pisong halaga ng Bitcoin.
isang pindot, gising po or naggising ang buong mundo dahil sa biglaang flash crash. Ngayon, pati ang mga XRP proponents gaya po ni Dom Kwok sumali na po sa usapan upang ipaliwanag. Ano nga ba ang nangyari at biglang nagpulang dagat ang market? Ganito po ang eksena. Ang BitHub, isa po sa pinakamalaking exchange sa South Korea, ay may promotional payout. Ang plano, mamigay lang ng kakarampot na Korean won. Pero imbis na barya, ang lumabas sa digital wallet ng mga user naglalakihang Bitcoin. Parang nag-order ka ng fishball pero ang binigay sa'yo buong restaurant. Siyempre, anong gagawin ng mga nakatanggap? Hindi sila nag-pray, nag-sell sila agad. At ang resulta, isang higanting sell pressure na nagpabagsak sa presyo ni Bitcoin sa loob lang ng ilang segundo. Ngayon ay dito na po pumasok si Dom Kwok. Siya po ang co-founder ng ECA at kilalang XRP advocate. Ayon po sa kanya, ang innocent mistake na ito ang mitsa ng gulo. At totoo naman, kinumpirma ng mga investigasyon na hindi ito hack. Walang masamang loob na pumasok. Pure human error lang o technical glitch ito. Imagine ang buong crypto market niyanig dahil lang sa isang maling click sa kabilang panig ng mundo. Ang daming na-liquidate dahil sa isang taong baka kailangan lang ng kape noong oras na iyon. Pero syempre, sa crypto, hindi po mawawala ang mga mahilig sa conspiracy theories. May mga nagsasabing scripted yan. Ginamit lang ang error para mag-dump ang exchange. Pero teka lang, bago tayo magsuot ng tinfoil hat, nabawi na ng BitTumb ang halos lahat ng Bitcoin na aksidenteng naipadala. At ang mga regulators, nakabantay na parang mga nanay na nawalan ng Tupperware. Walang ebidensya ng manipulation, pero ang naiwan ay ang malaking lamat sa tiwala ng mga tao sa mga centralized exchanges. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay napaka-fragile ng market liquidity. Ang isang maliit na butas sa isang exchange, pwedeng maging tsunami sa buong ecosystem. Hindi volatility ang tunay ng kalaban natin, kundi ang trust or pagtitiwala. Kaya sa susunod na makita mong bumubulusok ang chart, huwag agad magpanik. Baka may nagkamali lang ulit ng napindot. At least ikaw, typo lang sa chart ang problema mo, sila bilyon-bilyon. At ayan, sa balita naman na ito, ay sabi rito, pundit to XRP holders, I am in complete shock. We just made history. Yan, grabe po ang plot twist. Kung akala ninyo ay sa teleserye lang may madramang balikan, nagkakamali po kayo. Nito pong nakalipas na February 5, muntik nang atakihan sa puso ang buong XRP community. Pero makalipas lang ang ilang oras, ang takot naging party. Sabi nga ng analyst na si Levi Rietveld, historic ang nangyari. At bakit? Kasi hindi lang ito simpleng pag-angat. Ito po ay isa sa pinakamabilis na V-shape recovery na nakita natin sa loob ng maraming buwan. Ngayon ay balikan po natin ang horror story. Nitong February 5, nagmistulang waterfall ang chart ng XRP. Bumagsak ito hanggang 1.14
Sa mundo ng crypto, ang $1.14 ay parang presyong ukay-ukay na lang para sa mga holders. Marami ang nag-panic sell, maraming na-liquidate at mas marami ang nag-delete ng trading app sa sobrang stress. Ang tawag dito ay broader market fear. Yung tipong kahit anong ganda ng project mo, kapag ang buong market ay nagpanic, damay, pati ang baon mo. Ngayon, heto po ang himala. Yan, hindi ito ang matindi. Hindi pa man natutuyo ang luha ng mga nagpanic sell, biglang humataw ang mga buyers. Sa loob ng isang araw, tumalon si XRP ng 20 hanggang 25%. Bakit nangyari ito? Simple lamang po ang logic. Habang ang iba ay nagpapanik, ang mga whales naman o yung mga malalaking holders ay busy sa liquidity sweep. Parang sale sa mall na ikaw lang ang nakakaalam. Kinain nila ang lahat ng ibinentang mura kaya biglang sibat ang presyo paitaas. Kaya ano nga ang ating matututunan dito? Ang crypto ay parang ex mong toxic. Binibigyan ka ng trauma sa umaga pero bibigyan ka ng bulaklak sa gabi. Ang bilis ng galaw ay dulot po ng short liquidations. Ibig sabihin yung mga pumusta na babagsak palalo sa XRP ay nasunog. At ang apoy na yon ang nagsilbing gasolina para mas lalong tumas ang presyo. Sabi nga, fortune favors the brave. O sa Tagalog, ang kalmado may panalo. Ayan, ang kalmado ay may panalo. Ngayon, masasabi ko naman po tungkol dito ay historic po talaga ang moment na ito. Dahil pinatunayan na XRP na matindi ang demand nito kahit sa gitna ng gulo. Ito na nga ba ang simula ng bagong rally o isa lamang itong temporary bounce? Isang bagay lamang po ang sigurado. Dito sa crypto, ang isang segundo ay pwedeng magbago ng buhay mo. Kaya sa susunod na makakita po tayo ng red na chart, huminga muna tayo ng malalim. Baka yan na ang hudyat ng kasaysayan. At eto na po ang ating panghuling balita sa video na ito, kung saan ang sabi rito ay volatility versus breakout. What comes next for XRP? Yan. Gusto mo bang yumaman o gusto mo lang ma-stress? Kasi kung XRP holder ka, malamang sanay ka na sa roller coaster. Ngayong February 2026, si XRP po ay nasa gitna ng tinatawag nating crossroads of confusion. Matapos pong bumagsak mula sa mid $1.60 region, marami ang kinakabahan. Pero bago mo ibenta pati ang kidney mo, pag-usapan muna natin kung bakit ito nangyayari. Alamin po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng volatility trap. Alam nyo, ang crypto market ay parang toxic na ex. Hindi ka po talaga bibigyan ng certainty. Kung saan ayon po kay analyst Egrag Crypto dito, ang nakikita nating volatility ngayon ay natural phase lamang. Kumbaga sa pag-ibig, ito yung stage na sinusubukan ang pasensya mo. Ang volatility ay dinisenyo para tanggalin ang mga overconfident traders at mga emosyonal na investors. Kapag lumayas na ang mga panic sellers, dito pa lang nagkakaroon ng linya ang chart para sa susunod na malaking lipad. Ito po ang kanyang chart na ibinahagi rito. Ayan.
Kaya wag po tayong tumingin lang sa 1-minute chart. Nakakahilo po yan. Tingnan natin ang monthly exponential moving average. Ito ang naghihiwalay sa expansion phase at saka correction period. Hanggat si XRP ay nasa itaas ng structural support levels nito, buhay na buhay pa ang pangarap na breakout. Pero, at malaking pero ito, kung mabigo itong depensahan ang support zone, asahan po natin ang mas mahabang consolidation. Parang traffic sa EDSA, nakatambay lamang tayo. Ngayon, ang market ay hindi po ginawa para bigyan ka ng pera ng madalian. Madalas ang pinakamalakas na upward expansion ay nangyayari pagkatapos po ng matinding frustration at pagdududa. History repeats itself. Pero hindi ito 100% guarantee. Kaya ang lesson po rito ay preparation over prediction. Yan, preparation over prediction. Ang mga matatalinong trader nag-a-adjust sa structure ng market. Hindi yung kumakapit sa hopium labang. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay si XRP ay hindi pa siya failed, yan, at hindi pa rin breakout. Ito ay nasa transitional moment. Ang short-term weakness, posible. Long-term upside, open pa rin ang pinto basta't intact ang support. Kaya ang tanong, may pasensya ka ba? O hanggang buy high, sell low ka na lang? Ayan, buy high, sell low ka na lang ba? Kaya mag-aral muna tayo bago tayo mag-all in. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.